Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So meron tayong pag-uusapan. Ah, medyo controversial ito eh. So ito yung video. Ay video no. Post lang pala ito. Ito ay galing kay Kevin Vlog. Tingnan nga natin yung yung page ni Kevin Vlog. Kevin Vlog. Kevin Vlog. Popular siya ngayon eh pag sinearch mo sa FB eh. So ito yung ito yung pinost niya no. So meron siyang baby. Sabi niya ganon, dati pangarap ko na sana magkaroon ako ng anak. Pero imposible, baka walang magkakagusto sa kalagayan ko. Gusto ko sana kahit papaano, pag tumanda ako may mag-aalaga sa akin. Kaso mahirap ang kalagayan ko. Thank you Lord, binigay mo siya sa akin. Depende kasi sa dating sa tao. Kasi may iba kasing tingin na alam mo yan, parang ah ginawa mo life insurance yung anak mo. Di ba? Well, siguro wala ka namang ibig sabihin siguro nito, no? Wala ka naman siguro yung masamang ibig sabihin, pero yung dating ng message mo kaya ka nag-anak para alagaan kapag tumanda ka. 'Di ba? Parang hindi hindi dahil nagkaroon ka ng anak eh gusto mong maging maganda ang buhay ng anak mo or maging matagumpay ang anak mo, 'di ba? Kasi kung ganito no, kung ikaw ay para sa akin lang to ha. Baka iba sa inyo. Kung ikaw ay good parent pala, isa ka lang eh. Or kayo, kung kayo ay good parents, lagi nyong iisipin kung ano yung kahihinat na ng buhay ng anak nyo. Puro anak nyo lang. 'Di ba? Kasi yung sinasabi mo kasi na pag tumanda ka may mag-aalaga sa akin, ang ano na dapat mag-isip diyan yung anak mo na. 'Di ba? Automatic na sa anak mo 'yan eh. Ang gawin mo na lang alagaan na mabuti yung bata, bigyan ng magandang kinabukasan, 'di ba? Suportahan. Automatic naman 'yan. Hindi ka naman matitiis ng anak mo eh. 'Di ba? Kung ikaw ay naging mabuting magulang sa anak mo, sino ba naman ang anak mo para kalimutan ka? Pagka ikaw ay mahina na, kung ikaw ay wala ng silbi, 'di ba? Yung matanda ka na. Sino ba namang anak ang matitiis ang magulang? Lalo na kung naging mabait sa kanya. Well, meron siguro, no? Sa di malamang dahilan, meron siguro mga swail na anak na ganon. 'Di ba? Pero by nature, kung ginawa mong kasi mamaya magkamali ako eh. Ba't yung anak ko? Ano, pinag-aral ko naman pero walang kwentang anak. Uy, seryoso may nangyayaring ganon, 'di ba? Na impluwensya ng ibang tao ng ano. Pero generally speaking, 'di ba? Kung ikaw ay naging mabuting magulang naman, hindi ka naman siguro pababayaan ng ano mo, ng anak mo. Lalo na binusog mo ng pagmamahal yan, babalikan ka rin ng, kung aso nga eh, mahalin mo, babalikan ka rin ng pagmamahal eh, kahit pusa eh. Lalo na yung tao pa na may utak, 'di ba, na makakapag-desisyon pa. Automatic na yan. Mukha lang kasi itong post ni Kuya eh, parang nag-anak siya para may gawing alipin. Parang ganun kasi yung dating eh. 'Di ba? Hindi lang medyo maganda siguro pakinggan sa iba, no? Kahit ako din medyo na ano din ako eh. Well, kung yan man ang nasa puso niya, yan man naisip niya, sana pinag-isipan niya muna bago niya i-post, no? Kasi hindi talaga ngayon may follow-up post siya, no? Sabi niya ganun dito. Nasabit ako, sorry.
Kinukulam na yata ako ni Donski. So, marami nag-react, di ba? Marami nag-react katulad nito mga post na to, no? Congrats, hindi pa nagkikinda ng anak mo. May responsibilidad na agad. Di ba? Ang sabi niya, hindi ko alam kung saan ako mali sa caption o takbo ng buhay. Wala po akong masamang ibig sabihin o para gawing alipin ng anak ko. Katulad po ng pangarap ng iba, gusto sana pag tumanda ako, ugod-ugod na, may magbabantay sa akin at aalagaan ako kahit papaano. Sanay po ako sa kalagayan ko. Natuto po akong tumayo sa sarili kong paa. Natuto po akong nangarap gamit ang aking talento. Ibang beses akong bumagsak. Pero hindi ako huminto. Bumabangon para sa hindi ko inaasahang pangarap kasi imposible talaga sa kalagayan ko. Kung ano man meron ako ngayon, hindi ko po yun hiningi. Pinaghirapan ko po yun. Ang anak ko, binabantayan ko siya sa sinapupunan pa lang. Inabangan ang paglabas kaya hanggat kaya ko painom ng gatas at kapag kaya ng kumain ng kanin, gagawin ko hanggat nabubuhay ako. Basta alam ko wala akong tinatapakan tao. Yan na naman tayo do sa walang tinatapakan tao no. Pero halatang hindi nakukuha ni Kuya yung yung pinost niya. 'Di ba? Kasi yung mindset niya kasi siguro hindi ko rin masisi no. Habang siguro ay nabubuhay siyang mag-isa noon, isa 'yan sa inaalala niya no. Nako, wala akong mga kamay, papaano kaya kung papaano kaya kung lumaki ako, saan kaya ako pupulutin? Kasi alam naman natin pag matanda ka na, 'di ba? Hindi mo na alam kung saan ka mapupunta or ano pa ba ang mangyayari sa iyo. Mag-isa ka lang ba? 'Di ba? Nagigets ko naman 'yon, kaya lang talaga hindi siya magandang pakinggan. I'm so sorry. Alam ko wala ka ibig sa bagay may ibig sabihin ka talaga na na gawin mong alagain ang sarili mo ng anak mo. Hindi siya maganda. Didiretsahin ko na hindi siya maganda na manggaling sa magulang. Pag manggaling sa anak yan, maganda. Diba? Inuulit ko hindi ko sinasabi na bawal alagaan ng magulang, pero kasi yan, may mga bagay kasing automatic na na parang pagka in-insist mo, parang ang dating kumakapal ang mukha mo. 'Di ba? Parang ganito bibigyan ko kayo magandang example. For example, pumunta ka sa isang bahay ng kakilala mo. Saktong-sakto tanghalian. 'Di ba? Pumunta ka doon, syempre nakaupo ka doon sa loob. Nakita mo hinahanda na yung pagkain, 'di ba? Hinahanda na yung Yun naman ay kung nasa ayos ang pag-iisip ng kaibigan mo na pinuntahan mo, yayayain ka ng kumain nun. Hoy, kumain tayo, 'di ba? Yayayain ka nun. 'Di ba? Tama ba ako? Automatic na yun Yun yung mga bagay na automatic na. Pero ang kapal naman ng mukha mo kung ikaw oy, kakain na tayo. Hindi mo naman bahay yun. Kasi may mga may mga bagay na na kanya-kanya tayo ng mga dapat gawin. Hindi ko alam nakukuha nyo ba ibig ko sabihin. Katulad niyan yung pagsasabi na para may mag-alaga sa akin, masama talaga siyang pakinggan. Kaya hindi mo masisisi yung mga ibang nag-post na parang alipin ang magiging tingin mo sa anak mo. Kasi yung pag-aalaga sa'yo, inuulit ko, yan ay kusang maiisip ng anak mo yan. Huwag kang mag-alala. 'Di ba? Siguro sa sobrang tuwa mo na kasi talaga siya Sorry hindi talaga siya maganda Sa sobrang tuwa niya na nagkaroon siya ng anak, parang ay wala na akong problema. May mag-aano na sa akin. Hindi siya maganda. 'Di ba? Para nakikinikinita ko na ayoko mang husga pero nang husga na nga Para nakikinikinita ko na
pag may manliligaw dyan sa anak mo, babawalan mo na. Parang ang gusto mo mangyari, pagtrabahuhin muna yan. Wala yun kasi naiisip ko base do sa post niya Diba? Now, kung mali ako, mas maganda kung mali ako. Pero kasi sometimes, no, yung tunay na damdamin mo kasi, na ilalabas mo yan ang hindi mo nalalaman Katulad nito, hindi niya alam kung anong mali daw sa caption niya. Diba? So meaning, mataas ang probability na yun talaga ang plano niya doon sa anak niya. Ang plano niya sa anak niya ay buhayin siya paglaki. Sana mali ako. 'Di ba? Mali ako sana. Hindi talaga siya maganda Ito, sinasabi din nitong hindi life insurance ang anak. Oo nga, no? Sabi ni Eunice Elise Denise, pag tumanda, sabi naman niya normal na aalagaan ng anak ang magulang pag tumanda na. Ano naman masama sa sinabi ni Kevin? Ang masama kasi hindi dapat sa kanya nanggagaling yun. 'Di ba? Alam mo, yan? Halimbawa, sa bata mo sabihin yan, magbabago ang ng bata ang mafe-feel ng bata, parang limitado ang magiging options niya sa buhay Uy, anak, pag nabasa niya, let's say, matanda-tanda na yung anak niya, tapos mahal na mahal niya yung tatay niya, nabasa niya, mag-aalaga, paano kaya to mag-aalaga? Paano kung mag-a-abroad, wala mag-aalaga kay tatay or magkakaroon ng isipin na parang lilimitahan mo yung ng bata Sana naiintindihan nyo, no? Mali talaga siya. Sa totoo lang. Mali siya. Maaring iniisip nyo hindi mali or kahit ikaw, fan, yung sinasabi mong obligasyon talaga natin na, no, hindi mo obligasyon yan. Yung magulang mo, hindi mo yan obligasyon. O see? Mali ito. Hindi mo obligasyon na alagaan ang magulang mo. Diba? When you say obligasyon kasi, kahit ayaw mo, mapipilitan kang gawin. Yan ay kusa na mararamdaman mo yan. Hindi ko sinasabi na wag mong wag mong alagaan ang magulang mo Hindi ko sinasabi yon. Kasi wala kang kwentang anak nun Pagka hindi mo inalaga. However, hindi yan obligasyon ng anak Yung magulang ay may obligasyon na mag-alaga sa anak. 'Di ba? Pero yung yung mga anak walang obligasyon. Saan mo nababasa na na may obligasyon ng anak? Paano kung yung magulang ay nagsusugal-sugal na lang at ay obligasyon ng anak ko na napadalhan ako ng pera Magiging yan magiging ng tawag dito? Magiging ugat ng exploitation yan Hindi obligasyon yan. However, hindi ka normal na anak kung papabayaan mo ang magulang mo. 'Di ba? Sana naiintindihan niyo ibig ko sabihin, hindi ko sinasabi na wag niyong alagaan ang anak niyo Pero para sabihin na obligasyon, kasi kapag sinabi mo obligasyon, whether you like it or not, mapipilitan ka Parang may batas na magdidikta sa Ang love, walang na magdidikta sa pag love. Parang magulang, no? 'Di ba? Although na nasa batas yung yung kailangan talagang alagaan mo ang anak mo, 'di ba? Pero hindi na iniintindi ng magulang yung batas-batas na 'yan 'Di ba? Kayo mga magulang yung anak nyo, kahit na yung iba pwede nila itapon ng anak nyo pero hindi nyo kaya itapon ng anak nyo kasi mahal nyo Ganon din ang mararamdaman ng mga anak nyo. Kasi mahal kayo, hindi kayo pababayaan yan. Mahal kayo ng anak nyo Pero sabihin nyo na obligasyon, no. Never na naging obligasyon ng anak na tulungan ang magulang. Matagal ng debate yan dito na pag-uusapan natin
Sana nagkakaintindihan tayo ha. Baka mamaya sabihin nyo naman sinabi ko, wag tulungan ang magulang. Wala akong sinasabing ganun. Di ba? Tradisyon na kapag walang kakayahan ang magulang ay dapat lang naalagaan lalo na kay Kevin. Pero hindi obligasyon. Automatic yan eh. Na mararamdaman ng ano mo yan eh, ng anak yan eh. Parang ako oy, birthday ng nanay ko sa August 15. Binilang ko ng cellphone si mami. Nasabi ko na tuloy yung regalo ko. Hindi ko pa napapadala ng aklan eh. Nabili ko siya nung 8-8, di ba? Parang yun, no? Hindi naman humihingi sa akin ang nanay ko. Pero dahil mahal ko ang nanay ko, bibilang ko ng cellphone. iPhone ang binili ko sa nanay ko. Di ba? Papadala ko nga mamaya eh pagka sa LBC. Magkano ba yung yung branch pick up? Branch pick up ayoko kasi dinideliver sa bahay kasi baka mamaya eh matukso yung yung delivery boy. Maraming nangyayaring ganoon pag dumating na sa bahay eh bato na. Ang gagawin ko na lang iba-branch pick up na lang ni mami sa LBC para doon niya buksan. Para pag iba ang laman, makikita na LBC na sila yung may problema. May nangyayari kasing ganun eh. Bato yung Punta tayo. Hindi, sinasabi ko lang. Katulad nun, wala naman ako obligasyon na regaluhan ng nanay ko ng ng birthday niya eh. Pero dahil mahal ko ang nanay ko, automatic yun sa akin. Hindi ko matitiis ang nanay ko. Kahit ba naman inaaway-away ako ng nanay ko. Joke lang. Tatawag yan mamaya. So bagay hindi naman live to eh. Pag in-upload to, ano na naman ang pinagsasabi mo? Hindi, joke lang. Di ba? Automatic yun. Automatic yun. Hindi nyo na kailangan ipamuka yun. Yan yung mga bagay na mga bagay na hindi nyo na, kasi nagmumukha kayong desperado pagka hinahabol nyo yung mga ganyang bagay eh. Di ba? Yun lang naman. Ayun yung anak niya, no? Anyway, so yan lang yung yan lang ang ating pag-uusapan. Diba? Happy birthday, Mami, August 15. Magandang hapon sa inyo lahat, bye-bye.